your eternal rewards. Of course, hindi po ako magsasawa na mag-encourage sa inyo. Yung notebook, bring your notebook, bring your ballpen. Okay? Kasi trabaho ko po yan na mag-remind. Ang tingin ko po kasi sa inyo ay hindi lang follower, kung hindi leader. Tignan mo ang sarili mo na leader ka. Na hindi ka lang lagi ang tinuturuan, sinusubuan, pinapakain. Kung hindi, ikaw ay magmamature, mag-grow at mag-lead ka rin. Dahil gusto ko pong ipasa natin sa susunod na henerasyon, yung blessing. Amen? At dito po sa salita ng Panginoon, pag matalino ka, lalo kang tatalino. Okay? Ang talagang dinidisern ng Panginoon, yung pusong yung malambot, madali siyang ituruan. Parang bulak, pagka pinisil mo ng ganyan malambot siya eh. Okay? Amen. At minsan may mga pinapagawa sa atin ng Diyos, ang pastor, hindi natin maunawaan. Pero along the way, maunawaan nyo rin po siya. Okay? At syempre, bilang ama po, bilang tatay, lahat po ng magagandang kapakanan ay nasa isip po yan. Paano po tayo makaka-breakthrough? Okay? Amen. Your eternal rewards. Basahin po natin. Parang maliit po yung slide, pero ipapaliwanag po na po. Iba po yung gift sa reward. Kaya, ano pinagkaiba ng gift sa reward? Ang gift ay regalo. Wala kang ginawa, niregaluhan ka. Okay? Yung reward, may gagawin ka para mabigyan ka ng reward. Para kaligtasan. Ephesians 2, chapter 8, verse 9, we are saved through faith by the grace of God. Regalo ito ng Diyos para wala tayong may pagmalaki. Pero, yung reward, may gagawin tayo. Gusto niyo po ba maraming reward sa langit? Amen. Yung po ang pinagkaiba. Sige, i-add natin sa susunod na slide. Okay. Sinerge po natin sa Merriam-Webster. Salamat sa Google. Mas madaling makapaghanap. Reward. Ito po ang meaning ng reward. The benefit of strengthening an incentive for some beneficial service to be done. Yan. Parang ang gobyerno natin, di ba? Sino man ang makakapagturo ng kinalalaman ng mga Abu Sayyaf, ng mga most wanted, di ba? May reward. Sa Amerika, ang laki ng binigay kay Bin Laden, makapagtuturo kung nasaan si Bin Laden. Yun yung para mas masipagin ba? Para mas ma-motivate yung mga gagawa noon, kaya nabibigay ang reward. Minsan nga, di ba? Makakabasa tayo sa subdivision, nawawala ang tuta ko. Mamahalin. Si Pudel, gano'n. 5,000 reward kung sino yung makakapagsauli. Di ba? Di ba may mga ganyan pa? O nawawala yung passport ko, yung lisensya ko. Kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon, may isasauli, may reward. Yun po ang ibig sabihin niyan. Another meaning, something that helps motivate an individual to perform an action. Okay? Para daw ito makatulong, para ma-motivate yung bawat isa, para, yun nga, ganahan ka. Di ba? Iba yung may reward na ibibigay sa iyo. Di ba kahit sa opisina, kapag nakikita magandang performance mo, nakakapagdala ka ng sale, o basta you do more than expected, nakita yan ng bossing, nagbibigay ng reward, ng incentive, ng pasalubong, at kinagigiliwan ka, nagiging paborito ka. Yun ang ibig sabihin ng reward. Para yung action natin, yung kilos natin, ay mas mapagbuti natin as mapaayos natin.
Kaya kinakailangan maunawaan po natin ito. Dahil ang dami palang reward na nakahanda ang bawat isa sa atin pagdating sa langit. Okay? Ang dami palang inihanda ng Panginoon. At ayaw ko naman po na pagharap ninyo sa Panginoon, sige, isunod mo sa slide. Tignan natin sa... Sige, babalikan po natin yan, ha. Tignan po natin kung gaano kahalaga ang reward sa... In the book of Hebrew chapter 11, verse 24 to 26, ang Hebrew chapter 11 po ay hall of faith o hall of fame. Ito yung mga men and women, great mighty used by God, na nagpakita ng pananampalataya, nakakaiba. Andiyan si Abraham, si Joshua, si Moises, sila Gideon. Isa po dyan si Moises. Ito po ang sinasabi, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin, esteeming the reproach of Christ greater richer than the treasure in Egypt, for he looked to the reward. Ipapaliwanag ko po ito. Kilala po natin si Moises, isang propeta, great deliverer, ginamit ng Diyos para hatiin ang dagat, gawin ang temple, ang tabernacle, ang Ten Commandments. Siya po ang sumulat ng yung Pentateuch, yung unang 5 libro sa Bible, mula Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. Si Moises po ang nagsulat niyan. Sino po ang nagturo kay Moises? Kasi tignan niyo po, ito po ang istorya niyan. Another slide. Si Moises po, ang nanay niya, si Jochebed. Sabihin po natin, Jochebed. Okay. Ayan ang anak niya, si Aaron at saka si Moises. Ang istorya po niyan, yung Paraon, dahil dumadami na ang mga Hebreo, nagiging threat sa kanila, sabi ng mga baka maano tayo ng mga Hebreo, kailangan patayin na sila. Kaya sabi ng Paraon, lahat ng sanggol na lalaki na Hebreo patayin. Nagkaroon siya ng mandate, kaya ang dami nang napatay, binabahay-bahay. Etong si Jochebed, may spirit of wisdom and knowledge and understanding. At alam niya ang purpose ng Panginoon. Siyempre, hindi habang araw-araw may tatago niya ang anak niya. Darating na matutukoy siya, wala siyang pagtataguan. Kaya binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Gumawa siya ng basket. Okay? Para wala siyang pagtataguan, hinahalugog talaga eh. Binubungka lahat ng bahay. Siyempre, ang sanggol, hindi mo maano, kapag umiyak yan, tama-tama, dumarating, umiiyak. Siyempre, matutukoy, may bata rito, di papatayin. Gumawa siya ng basket na matibay. Pinag-aralan niya, sabi niya, kapag darating man yung mga, itong mga Egyptian na ito, lalakasan ko na ang loob ko, tatatagan ko na, ipapasakamay ko na sa Diyos, ilalagay ko siya sa basket, tapos, etong si Miriam, yung anak ko, ay pauunahin ko na doon kung saan man tatangayin ng alon yung no choice na siya eh. Wala siyang ibang pagtataguan. Napakarami ng mga Egyptian na ito, wala silang pawala. Kaya nakita ko yung tapang, yung purpose, yung katatagan ng isang nanay. At nandoon nga, nung nilagay niya si Moises, batang-bata. Well, dyan yung mga talagang papatayin. Bilhin mo ba naman kung gaano to si Satan? Na pati bata ba naman, papatayin, walang kalaban-laban? Parang ganito, ginagamit ngayon ng demonyo itong COVID para pigilan tayo na makapagsimba, i-paralyze ang church, ginagamit yan. Lahat sa demonyo yan eh. At, ganun nga ginawa ni Jochebed.
Sabi niya, Miriam, abangan mo din yung kapatid mo kung saan pupunta yan. Tamang-tama naman, naliligo yung anak ng parao, yung prinsesa. Naliligo, nagsashower. Doon dinala. Kung napanood niyo po yung Ten Commandments, biruin mo yung, nakita ko po yung kamay doon ng Diyos eh. Hindi lang si Moises yun. Yung kamay ng Diyos o kaya yung anghel, inalalayan yung basket. Kita niyo naman yung current ng tubig na kung wala doon ang kamay ng Diyos eh, mapapahamak yung bata. Kasi nga may purpose ang Diyos kay Moises, may pagkatawag, iningatan hanggang sa doon tumapat, nakita ng prinsesa. Uy, nung nakita, ay ano to anak to ng Hebreo Tapos sabi ni Miriam, gusto niyo po, mababasa niyo sa Exodus chapter 2, kumuha ako ng tagapag-alaga para maging katulong, magpalaki, at mag-aruga sa kanya, mag-nurture. Sabi ng prinsesa, magandang idea mo, sige, tumawag ka, maghanap ka. Eh, nakaplano na sa kanila yon. Ang kinuha ni Miriam, yung nanay niya, na mag-aalaga kay Moises, dun sa palasyo. Ituturo si Moises na anak, prinsipe. Kaya, kinuha ni Jochebed ang pagkakataon na yon, na turuan, i-disciple, ibaon ng malalim, sa puso't isipan, itatak, markahan si Moises, na ikaw ay Israelita, hindi ka Egyptian. Pakita natin yung picture. Okay. Kaya, naging ganun ang bunga ni Moises. Na mas minahal niya yung kapaghatian, yung paghihirap ng mga na sumama sa kanila, kaysa sa kayamanan ng Egyptian. Yun ang power ng nanay. Kaya nga, sabi nga through mother we can change the world. Kung ang mga nanay katulad ni Jochebed. Kaya nga mahalaga, ganun natin pahalagahan yung pagbabasa ng Bible gabi-gabi. Tinatakan talaga, gabi-gabi yun, hindi ka Egyptian. Mula bata, ikaw ay Israelita, yan hindi Diyos-Diyosan yan, mga Diyos-Diyosan yan, ang dami kasi Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Ang tunay natin Diyos, si Yahweh, may covenant tayo, nakipag ang Diyos, ang tunay natin sila Abraham, si Isaac, si Jacob. Talagang minold ang isipan ni Moises. Bata pa lang siya. Kaya dapat talaga ang unang eskwelahan natin sa mga bata sa bahay. Bago ang eskwelahan. The first teacher, the first mentor, the first leader sa ating mga anak ay tayong mga magulang. Kung ano ang nakikita nila sa atin, yun ang gagayahin nila. Kaya, napakaganda po ito. Yung gagawin po natin gabi-gabi kaya nga papalitan natin ng habit Kami, tinanggal ko na yung TV sa bahay namin Minsan, nakakasawa na rin yung puro entertainment lang nakakapagod na rin yan tumataas ang bilihin, mantika, bigas, gulay, sibuyas, mantika, tapos hindi natin babaguhin yung habit natin. Saan tayo dadalhin ito? Kailangan mag-evaluate tayo, mag-assessment tayo kung yung mga dapat natin gawin. Yung hindi mahalaga, baklasin siya, tanggalin siya. I-priority natin pag-aaral ng salita ng Panginoon. Katulad kay Jochebed. Pero mo, dalawa lang sila Dalawa lang sila. Si Moises lang at saka si Jochebed. Wala pa silang Bible nun Wala pang Google, wala pa lahat yan. Wala pang by means. Puso sa puso lang. Tsinagaan niya. Kaya tayo pong mga nanay, tiyagaan natin ang ating mga anak, in-nurture natin. Kahit dalawa lang kayo na nagna 90 days, tiyagaan natin yan. Mas marami tayong oras na maglaan sa mga anak natin.
Sabi sa Proverbs, train up a child that the way they should, and if they old, they will not depart from it. Sabi nga ni Pastor Ken Guillermo kung high school mo uumpisahang turuan ng anak mo, itaga mo sa bato, mahirap silang turuan. Dahil mga high school ngayon, ang hirap ng turuan ng mga kabataan, hindi naman sa lahat. Kasi na-impluensyahan na sila. Kaya maganda, bata pa sila, malambot pa sila, madali pa silang inano. Kita niyo mga NPA ang hinihimok mga kabataan. Mga aktivista nagiging NPA. Malambot pa sila Madali pa sila kumbinsihin. Kaya si Djokovic, tinagaan niya yung anak niya. Ano naging resulta kay Moises? Isipin niyo po the best education na kay Moises. The best wealth, kayamanan, ginto, pagkain, kasuotan, higaan, katulog, naglilingkod, power, influence, na kay Moises. Paano nagawa ni Moises na mas pinili niya na paglingkuran yung kababayan at ang Diyos? The influence of the mother. Okay? Kaya huwag po nating hahayaan ang mga nagtuturo sa ating mga anak, yung YouTube, yung media, yung TV. Hayaan natin yung Bible ang magturo sa kanila. Ganyan kahalaga yung family altar po na tinuturo na wisdom na binigay sa akin ng Panginoon gabi-gabi. Tignan niyo po mga kabataan natin ngayon. Elementary pa lang kung magmura, manigarilyo, magdroga, maglasing, sumagot, mga rebelde. Ang pag-utusa po, pabalagbag sumagot. Yung po at opo, yung pagmamano. Ang hirap na silang turuan. Yung gisingin mo sila kapag umaga, bilisan ng kilos, maging productive, wala kang sasayangin, nagpaplano ka, nakatingin ka, hindi lang sa panahon ngayon, kung hindi in the future. Sino nagme-mentor sa kanila? Kita nyo, bata pa lang yun, para hindi ka manahimik, bigyan ka ng gadget. Sige, ito yung gadget, sige, hanggang dyan ka maghapon. O bahala ka, may gadget ka dyan. Gusto mo ba bago? Hindi po ganun ang gagawin nating sistema. Tignan natin ang ating anak na kayamanan, na leader. Lagi ko bini-emphasize sa mga anak ko, kayo ay mga leader. The spirit of leadership. At saka tayo, wag natin lagi sinasabi, kawawa naman ang anak ko, nahihirapan. Kawawa naman siya. Wag natin, training yan Kita niyo si Nick, yung putol ng kamay at saka paa. May nagpayo sa kanya, sabi niya, si Nick, mas magiging kawawa yan kapag hindi na-train. Kasi hindi mo laging mababantayan yan. Siyempre, pag nangangati yan, hindi ka laging nandiyan yan, siyempre tatanda ka, yung katulong niya, siyempre hindi ba, hayaan mo i-train siya. Huwag mo siya kaawangan, kasi mas kawawa siya pag hindi siya natuto sa buhay. Kaya ganun po ang i-mindset natin sa mga anak natin. Huwag natin silang kaawaan, i-train natin sila. Turuan natin silang mabigo, ma-reject, tumanggap ng pagkatalo. I-build natin sila. Kasama sa buhay sa training. Kasi naranasan natin sila na natin Kaya tinitignan ko itong mga anak ko, kayo ay mga leader. Sa church, sa eskwelahan, o sa community, yung spirit of leadership sa inyo mag-arise. Kaya ayoko nakikita kayo na gigisingin pa kayo kapag umaga, bibilisan nyo, tatawagin kayo paulit-ulit. Ito si Moises, nanay pa lang ang nagtuturo. Siyempre, patago pa yan. Dahil baka may makarinig na katulong, i-report sa Paraon, di pati sila, pati si Djokovic, mapapahamak. Bilhin mo patago. Ang inimput ni Djokovic kay Moises, yung Word of God. Ang makapagpapabago sa mga anak natin, Word of God. Na ano ko na yan, kahit anong pagalit, kahit anong sermon, hindi na tumatalab sa kanila yan Minsan nga, pagod na sila dyan Kaya, Word of God, prayer, and fasting. Ako, hindi naman ako nabago ng nanay ko dahil sa kanya pasuway din ako nung araw. College ako, huwag niyo itong gugayahin mga kabataan sa recto. Pinapasok ko sinahan dyan.
Sa inuman, sa kabaret, tatay ko nihayaya ko pa. Ganun po ako ka-salbahe. Pakisabi mo sa katabi mo, noon yun. Naku, hindi naman magulang ko nagbago sa akin eh. Yung Word of God. Kaya, tiyagaan po natin. Kung hindi tayong mga magulang ang magtsatsaga sa anak natin, sino magtsatsaga sa kanila? Kung ipapaubayan natin sa teacher, sa pastor, kaya napakaganda po ito. Allocate time. Tsaka diba, ako, sinasamantala ko na rin yung time kasi syempre pag magpapamilya yan, ihiwalay na sa amin yan. Di nasayang ko yung moment na nagbabanding kami gabi-gabi. O, napalampas ko yun na, syempre pag magpapamilya, magkakaroon kami, ihiwalay na sila tahanan, bubuo na rin yan. Kaya yung mga time na nasa stage na period na enjoy natin, turuan natin. Kaya ang laki ng naging impact kay Moises noon eh, bata pa lang siya. Oh. Bumaon sa puso niya ng malalim sa kaluluwa niya yung pagmamahal sa Diyos, yung compassion sa kababayan niya. Kasi pinili ni Moises eh. Kaya minsan may nakita si Moises na pinapahirapang Hebreo. Sa galit ni Moises, napatay niya eh. Dahil pinagtatanggol, kasi naawa siya eh. Kasi turo ng mga nanay niya, kawawa yung mga kababayan natin, anak. Hinahagupit, inaalipin, nakatanikala, kung ano lang ang ipakain, namamayad, kawawa. Mga kababayan natin yan. Kaya siguro sabi rin ni Jokobit, ito na lang, iaalay ko na lang ang anak ko na gamitin ng Diyos na siya yung maghahango dito, magiging leader. Si Moises. Kaya naturuan si Moises na compassion at saka pag-ibig sa Diyos. The greatest teaching na maituturo ng magulang sa anak ay mahalin ang Diyos at paglingkuran ang Diyos at unahin at i-priority. Hindi education. Ang dami natin nakikita mga politiko dyan, ang tatalino, ang gagaling, pero nasa sila mga kurap, babaero. Kaya, ang pinakamahalagang maituro ng magulang, mahalin ang Diyos, paglingkuran ng Diyos, unahin ng Diyos. Hindi teacher niya na magtuturo. Huwag natin ipaubaya sa kanila kasi kailangan sila rin ay maturuan. Kaya yan po ang maipapa-ano natin. At bilay mo kahit malayo na sila, kapag talagang na-nurture sa kanila, bumaon sa kanila yung salita ng Panginoon, may kapayapaan tayo na hindi matutukso to. Na disciple to, parang si Daniel, kahit anong pagkain na masasarap, sabi niya, gulay lang, gabi lang, parang yung luto ni Ate Lilia na masarap, at saka munggo ni Sister Lee, at saka pakbet na Ilocano, okay na sa akin, ayoko ng mga ganyan, ay hindi doon sa Ganun si Daniel. Kaya, i-evaluate po natin mga parents. Kausapin niyo po puso sa puso ang mga anak natin. Mga anak, magbibigay tayo ng time. Sa amin, 8:30. 8:30. Mga iba pa yun, nagpapakiramdaman pa, tatawagin kakatokin. Sabi ko nga bakit sa mga papasyalan o basketball, ba't pag sa gawain ng Panginoon, kailangan ba kayong tawagin? Makakaya naman sa Panginoon. Isip-isipin natin, si Jesus nagpasa ng krus para sa atin. Yung bigat. Isip-isipin natin si Jesus nagarutay, nahampas, kinoronahan ng tinig. Tapos ganyan lang yung ipakikita natin, nakakahiya naman sa Panginoon yan. Ano tayo? Kristyanismo tayong malabnaw, mababaw. Hindi natin pahalagan yung paghihirap ng Panginoon para sa atin. Na sinabunutan, hinabot ang balbas, nauuhaw, pinainom ng tubig. Nasuka, thank you. Nakukuha po ba natin? Ngayon, ang tinuro rin ng nanay ni Jokobed, balikan natin yung slide.
reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he looked to the reward. He looked to the reward. Tumingin siya sa reward. Kaya hindi pala masama ang tumingin sa reward. Kasi hindi pa masyadong spiritual eh. Ay, okay na sa akin yung maligtas, basta mapunta sa langit. Ligtas na ako. Hindi masama siya. Kung si Moises, man of God, mahitili ginamit ng Panginoon, tinuruan ng nanay. Yung mga kayamanan sa Egypt, samantala na yan, tignan mo, mas, yung pangmatagalan, everlasting, eternal, yung reward. Kaya tayo, tignan din natin ang reward sa langit. Alam niyo po, nung pinapag-aralan ko ito, dapat ang pinakamasayang Kristiyano, pinaka-motivated na tao sa mundo, pinaka-joyful na tao sa mundo, pinaka-masipag na tao sa mundo, ay mga Kristiyano. Eh kaso nga, nadadala tayo sa mga bigati natin, sa kabayaran, sa pagkautang, sa pangailangan, mga worry. Naunawaan po ba natin? Pero kapag naunawaan natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi ka lang niya ililigtas, hindi ka niya lang bibigyan ng bahay sa langit, ng mansyon. Bibigyan ka pa niyang ng reward. Hindi mo ba mamamahalin ng Diyos yan at paglilingkuran? Kung nauunawaan po talaga natin ito, kung ipakikita nga lang sa atin at ipasisilip sa isang sulyap, kung bubuksan ng Diyos yung langit, kung gaano siya kaganda, at yung mga reward na naghihintay, yung mga parangal para sa atin, magbabago tayo ng kilos sa paglilingkod, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagpapriority sa Panginoon. Pag naunawaan po natin ito, si Moises naunawaan niya ito. Nanay pa lang niya ang nagturo sa kanya. Wala pang pastor. Eh ngayon, ang panahon natin ngayon panahon ng information, napakadaling matuto ngayon. Sa YouTube, manood ka. Ang dami mo na matututunan. Sa panahon ni Moises, wala lahat ng yun. Nanay niya lang. Pero motivated siya. Pero nga sabi nito, no? Choosing rather to suffer affliction with the people of God, rather to enjoy the passing pleasure of sin. Biruin nyo, mas minahal ni Moises yung paglingkuran ng Diyos at ang kaysa inaalok na karangyaan sa Egypt. Ang Egypt noong panahon na yan ay parang Amerika ngayon o China, the most powerful nation on the face of earth. Mas minahal ni Moises. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon eh. Yung desisyon na iwan ko yung 25,000 a month na sweldo. Ngayon, kung magtatrabaho ako, 80,000 a month. Susunod ako sa Panginoon, ayaw ng nanay ko, may mga pangit ka pang maririnig. Wala namang nangako sa akin noon na monthly, may suporta ka. Biruin niyo po, naalala ko, worker kami noon. Halos madurog ang puso ko eh. Mga kasama ko babae, wala kaming sabon na safeguard at saka Palmolive. Bareta. Kasi ang offering minsan sa church, 300, 500. Ilang kaming full-time worker noon, pagkakasyahin. Kaya nga yung ibang babae, hindi na makapag yung inaano sa nila. Pitong taon siya na nilagay ng Diyos sa testing na ganun palagi. Kaya kinakausap ko, minsan 2 worker, sabi ko, ito lang yung offering natin at saka 300, pasensya na, na tayo, kung okay na, kung di wala, di fasting muna tayo ngayon. Kung may magbibigay sa atin na sensitive na kapatid, di may makakain tayo. Tsaka, wala na tayong merienda kasi yung natitira na yan, pag-ayaw pa natin yan sa outreach. Pastor, kung paano yung pagbalik natin, kung walang magbigay na naman sa atin, walang ipuin na Panginoon, may mga paan naman tayo, maglakad tayo. Kaya minsan, naranasan kong sumakay sa truck ng may kalabaw, puninarya, o sa bubong ng jeep. Pag wala, lakad talaga. Sa gabi, may gasera lang. Yun po yung kagalakan eh.
Babasahin natin ha. Babasahin po natin ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 9 and 10. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be with blessing to Him. For we must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Ito po yung, pag nag-rapture, tinuro ko na po ito sa inyo, pag nag-rapture, dito sa lupa, 7 years na Great Tribulation. At habang dito sa lupa, magkakaroon ng matinding kapighatian, doon naman sa langit, haharap tayo sa judgment seat of Christ, tinatawag na Bema. Lahat tayo, each one of us, haharap, i-audit, parang yung ginagawa natin dito sa youth camp, na ini-interview, nire-recommenda ng mga leader nila, tapos i-interview namin ni Pastor Dome kung sino yung karapat-dapat. Yung nakaraan yata, anak ni ni Sister Lloyda. Siya dyan ba, yung camp queen? O in-interview siya yung naparangalan. Tapos yung camp king sa Nueva Ecija. Lahat tayo ganun. Haharap. Yung mga iba po, may pagluha. May tears. Unang pagluha, huwag itong mangyari po sa atin. Bakit wala yung kapatid ko rito? Sa langit. Bakit wala yung anak ko rito? Bakit wala yung asawa ko rito? Bakit wala yung kaibigan ko rito, yung nanay ko? Unang pagluha yun. Na huwag naman. Kaya, yan po yung pinag-prayer and fasting natin. Yung mga pamilya natin, ipag-ayuno po natin sila. Di ba nakakalungkot po yun na ikaw ay nasa langit, ligtas, tapos hahanapin mo, wala rin yung mahal mo sa buhay. Di ba? Kaya nga kahit kapatid ko ano gawin? Bakit pag... Hallelujah. Baligtad na ngayon yung nanay mo ng active. Kaya pinapag-ayuno po namin yan na huwag manlalamig. Nalasak mo na ang kabutihan ng Diyos ang pagliligtas. Natikman mo na, tatalikod ka pa. Tatamarin ka pa. Tapos pangalawang pagluha, yung tears of regret, na bakit hindi ko naibigay yung the best ko, yung time ko, yung talent, yung ano ko sa Panginoon. Ito pala si Jesus. Ilabas ba yung picture? Yan ganyan po. Lahat tayo. Ganyan na magiging picture sa langit. Isa-isa tayo haharap. One by one. Magbibigay ng account. Tapos ipapakita raw yung yung mga mabubuting bagay na ginawa natin dito. Tapos sa pagharap mo sa Panginoon, ayan na yung reward. Di ba tayo nga na-excite manood lang ng Miss Universe, pag alam mo pumasok na yung Philippines, napili na sa top 10, sino ba yung natin? Si Pia ba yun? Ay yung naging Miss Universe? Di ba? Nagpupuyat tayo, inaabangan, walang kurap, napili, talunan kasi napili sa top 10 pa lang, Miss Universe. Tapos, ayan na, 3 na lang pagpipilian. Napili yung Philippines, tuwang-tuwa sa bayang Pilipinas, nagtatatalon. Tayo nagagalak na ang kababayan natin ay napili, nabigyan ng karangalan. How much ito na tayo na ay haharap sa Panginoon, nabibigyan ka ng reward. At ayoko rin po na bawat isa ay haharap, sisisihin si pastor. Di sa amin tinuro kasi ni pastor Hindi sa amin tinuro ni pastor yun Hindi sa amin pinaliwanag. Tsaka hindi niya in-emphasize ng maigi. Tsaka hindi niya kami tinulak, hindi niya kami pinush. Ayoko pong masisi. Kaya
treasures of heaven. Naunawa po ba natin? Na wala, sabi mo sa katabi mo, walang sisihan. Okay. Di ba? Tayo nasa puso rin natin yun eh. Yung parapol nga lang, gusto nating manalo eh. Di ba? Parapol, isang puji, o kaya di ba nananabig ka, mamaan na, puji ako na. Minsan nga, may tagal ko na sa opisina ito, di man lang nagugulod yung pangalan ko sa rapol. Di ba? Di ba nag-design din natin yun eh, sa rapol pa lang yun. Gusto mong mabulot ka. Ito, how much more? Ang daming corona raw yan kapag yung Soul Winners Crown, ang daming corona niyan. At saka sa langit pala, napakagandang paraiso. Di ba sabi ni Jesus nung mamamatay na siya, sabi niya dun sa isang pusakal na tulisan magnanakaw, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yung tinutukoy niya, yung langit. Ang Diyos gagawa po ng new heaven and new earth. Wawasakin niya lahat ito. Katulad sa panahon ni Noah, winasak sa pamamagitan ng baha. Pero itong gagawin ng Diyos kakaiba, bagong langit at bagong lupa, new heaven and new earth. Kaya nga dapat tayo laging motivated, masigla eh. Amen. Kasi nga, kung ang inaabangan lang natin dyan, yung balita sa TV, nakakasawa na rin, kahit di ka manood, alam mo na yung balita dyan, nabangga, tumaas ang presyo, may rally, COVID. Kung yan lang ang inaabangan natin, yan na lang ang po yan, nakakasawa na rin. Di ba? Sasamahan mo pa yung entertainment na bakla. Ano ang pinagsasabi, kung magmumura dyan, nakakasawa na rin. Ito magandang pakinggan. Pinapakita sa iyo, ipomotivate ka yung reward mo sa langit na magpapakilo sa iyo, natutulak sa iyo, nagagawa. Pag naunawaan po natin ito. Nakukuha po ba natin? Next. Isa pa. Si Pablo. Ano sabi ni Apostle Pablo? Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Tignan niyo po si Pablo, yung nakapokus. Alam niyo yung the power of focus? Yung nakapokus ka, nakapokus kami, nili. Baka may nakakaligtaan tayong bill dyan at saka babayarin. Alam mo, may penalty, may rami nag-ano. Kaya eto nga, nagbayad na tayo sa milyar para makano tayo. Yung power of focus, nakapokus ka. Kasi nga kung nakapokus ka, ibig sabihin, nagpaplano ka. At nagpaplano ka, yung gagawin mo bukas, pinaplano mo na. Parang ako, mamayang hapon, pinaplano ko na yung gagawin ko mamayang hapon, yung gagawin ko bukas. The power of focus, nakapokus ka. Nakukuha pa ba natin? Si Pablo, sobra siyang nakapokus. Ang sabi niya, but one thing I do. Hindi niya sinabing 2 or 3 or 5 or 10. Ang sabi niya, for one thing I do, forgetting those which are behind. Lahat man ng failure, kapighatian, pagdurusa, katagumpayan na na-achieve ko, kinakalimutan ko na siya. Ano man yan? Nasa likuran ko na yan. Forgetting those which are behind. Tapos, I'm reaching toward to press ahead. Lagi siyang nakatingin sa harapan. Ano yung pressing ahead niya? I press toward. Ang ibig sabihin po ng press, nakikipagsiksikan ka. Nakikipagunahan ka. You press talagang ayaw mo magpapatalo. Ganun ang ginagawa ni Pablo. Toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Ang tinutukoy niya po rin dyan ay eternal reward. Nakapokus siya. Dito kasi sa mundong ito, maraming distraction. Maraming kukuha ng time
makukuha ng atensyon natin. Kung hindi tayo nakapokus. Kaya nga itong gagawin nating family altar, pag pinakikita mo sa Diyos na ginagabi-gabi ninyo, yung pagdodormats, inuuma-umaga nyo, yung pag-ayuno, lagi, tatapatan niya ng Diyos ng gantimpala. Uulitin ko po, lahat ng pangako ng Diyos sa Bible, tapatan lang natin ng pagsunod, pagtitiwala, pagkilos, mararanasan po natin lahat ng pangako ng Panginoon. Ganyan po si Pablo. Yung goal niya, yung eternal reward. At mamanghain tayo. Doon pala sa langit, may pag-aaral pa rin. Ibang topic po yan. Etong ginagawa natin ito ay salamin. Mirror lang. Ang kagandahan sa langit, kung maitatanong ka, andyan na agad si Jesus, sasagutin ka. Ang kagandahan sa langit, kung maitatanong ka, si Moises nandiyan dyan, pwede mong tanungin. Kaya pag-aaral natin, tuloy-tuloy. Amen? Kaya mag-focus tayo sa reward. Hallelujah. Mag-motivate tayo. Amen? Sa akin nun, wala namang nagtulak sa akin na maglingkod sa Panginoon eh. Isa lang ang bumaon sa kaluluwa ko, sa puso ko, yung binago ng Diyos ang buhay ko eh. Di ba? Pero niyo po, yung mga pangit ito, pumupunta sa birang, sa sauna ba? Gabi, tumatakas kami, pupunta sa barko. Puro galaan. Hindi simbahan ang hinahanap namin. Kabaret. Yung paghuhil ng ako ng Panginoon, naranasan ko yung biyaya niya, yung haba. Nakukuha mo ba natin? Walang nagtulak sa akin yun. Lahat nga against eh. Kung titignan mo yung pangyayari, yung sitwasyon, yung magulang, yung pupuntahan, yung lugar, yung tutulungan, lahat hindi komportable sa katawan, sa flesh eh. Yung maglalakad ka, yung kalungkutan. Kaya wala pong pagkalugi ang pagsunod sa Panginoon. Kaya pala niya sinabi, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon. Human nature kasi, kapag wala tayo nakikita agad na resulta, nananawa tayo. Ang bilis nating manawa. Sabi ng Bible, huwag kayong magsawa. Kita niyo po yung lalaki na nasa gate ng mayaman, dinidilaan dahil may sugat, may nana, walang makain. Nilalapitan ng aso, nilalangaw, puro sugat. Nung namatay, binitbit ng anghel sa langit. Inaaliw, sabi ni Abraham, sa mayaman. Hindi, nagpasasaka sa lupa. Dito si Lazaro, inaaliw. Nagbago sitwasyon. Pero mo, nung nasa lupa siya, wala siya tirahan, nakasalampak lang sa gitnang mayaman, kung ano na lang kinakain, napapawisan siya, naaarawan. Nabago ang sitwasyon niya pagdating sa langit. Yung mayaman naman napunta sa impyerno. Kaya wag po tayong maiinggit sa mayayaman na may pera, lahat may bahay, malaki sweldo, kung pupunta naman sila sa impyerno. Huwag tayong magpapadala sa ganun. Ang mahalaga, yung relasyon po natin sa Panginoon. Mababago yan. Kung dito, iba ang sitwasyon natin, sa langit, aaliwin tayo. Nung anniversary nga ng GIM, pinanood ko, sabi nga ni Brother Eddie, sa ganda nitong langit na napapag-aralan ko okay na sa akin na malagutan ako ng hininga ngayon, tumigil na yung pintig ng puso ko, kaya lang, nandito pa yung mga apo ko Kasi grabe po yung pagsubok na naranasan niya, yung asawa niya, kinuha ng Panginoon, tapos yung anak niyang mayor, kinuha na rin yun. Siyempre, grabing kalungkutan po yun. Pero nagbibigay sa kanya ng kalakasan, yung mga pangako ng Panginoon. Kaya po walang kalugihan
sa ginagawa natin. Amen? Let's move. Ito pa po. Sabi ni Jesus, in Revelation 22:12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Buri mo, Panginoon. Babalik na mo, Panginoon. Taglay ang kapangyarihan, ang authority, ang dominion, na lahat ng labi magsasabi na siya ay Diyos, lahat ng tuwa ay luluhod. The name that is above every name. The Alpha, the Omega, the beginning and the end. Ang sabi niya, behold, I am coming quickly, and my reward is with me. Dala-dala ko yung mga reward. Mga gantimpala. Mamanghain tayo ng Panginoon. Ngayon, ibibigay niya ito according to His work. Alinsunod sa mga ginawa natin dito sa lupa. Alam natin ng Panginoon, hindi siya katulad ng politiko na nangangako pero baka hindi naman gawin, pangako lang. Kay Kristo, sigurado, may dala siyang reward. Kaya, di ba palaking pag-asa para sa atin? Hindi ka lang pupunta sa langit. Hindi mo lang makakasama ang Diyos eternally, everlasting. Hindi na meron kang masyon sa langit. Meron ka pang reward. At yun po yung magandang tears of joy. Amen? Tears of joy. Hallelujah. Amen? Kaya nga natutuwa ko, yung mga nanay nila, sabi ko kayo, tuloy-tuloy lang yung prayer and fasting dyan sa church. Natutuwa po kayo dahil mas matibay ang katawan niya kaysa sa akin. Sa akin kasi humihilab ang tiyan ko. At may nararamdaman ka na tuloy pa gano'n, pero siya gulay lang yan, mansana sa pupunta. Na nananalangin dito at nag-aayuno. Pinagpipray po kalikaligtasan ng bawat pamilya, yung breakthrough po natin. Kaya kung may mga time naman po tayo, samahan po natin. Kung hindi po natin kayang mag-fasting, bago tayo pumunta ng church, kumain na tayo. Iba po kasi yung magagawa kapag ka sa church Una, pinakikita mo yung commitment mo, yung dedication. Pangalawa, sa bahay natin, maraming distraction. Tatahol ang aso, kapitbahay, yung nagtitinda, yung galunggong, yung bumbay, tatawag yan. Ang daming distraction yan, yung lalamove, sisigaw yan. Akala mo, sa'yo padala, nagmamadali ka, sa kapitbahay pala. Maraming distraction. O dito, nalilimitahan. Nakukuha mo ba natin? Kasama sa reward yun O dito sa church. Tulad niyo, nagsasalok po tayo ng tubig. Sabi niya, Lily, mag-ano tayo ng motor, wala pa sa budget. Kaya dito, igit-igit muna. Marami po tayong pwedeng gawin para sa kaharian ng Panginoon. Ang dami po pwedeng gawin. Ayaw ng Diyos na magsayang tayo ng panahon. We have to redeem the time. Huwag daw tayong katulad ng mga nabubuhay, katulad ng sanlibutan, na puno ng takot, puno ng pagdududa. Tayo mga Kristiyano, dapat puno tayo ng kagalaan, ng kasiglahan, na nag-uumapaw sa ating puso. Kasi ayan na, tinuro na sa atin. Pinakita na yung ending natin. Kaya nga si Satan double time kasi alam niya yung kahihinatan niya sa impyerno. Mas naniniwala nga si Satan na alam niya na yung destiny niya. Sa impyerno siya forever. Kaya naghahanap siya ng karamay. Hindi siya nagpapahinga, naghahanap ng masisila. Gusto niya marami siyang maisama sa impyerno. Kaya marami siya tinutokso, dinadaya. Sige, manghina ka, mag-backslide ka, tamarin ka. Sige, unahin mo yung pagpapayaman. Sige, huwag kang umita sa Diyos. Sige, matakot ka. Yan ang mga suggestion ng kahabay. Kasi alam na ni Satan yung hahantungan niya sa impyerno. Ayaw niya mag-isa ro. Gusto niya na may karamay. Kung si Satanas naniniwala sa bato
niya, how much more tayo? Binasa natin at pinakita, tinuro sa atin yung eternal word natin in the future. Puno-puno po tayo ng pag-asa at pinapalakpakan po yan. Kung naniniwala po tayo, samahan na natin na sinyaw ng Hallelujah! Dapat ganun po tayo, lahat ng ugat, buto, dugo, kalamnan, bitukan natin ay masigla. Hindi tayo nagpapadala sa takot, ginugubo ng mga malimbalita, ng mga ano. Hindi tayo gumagawa ng kulungan. Ang kulungan, ginibahan ng Panginoon. Para tayo makalakad. Kaya nga dapat lagi ang mensahe dito, hindi prison cell, hindi tayo ikulong. Kung hindi palayain, to move forward, umabante, sumakop, inspire, determine, discipline, motivate, plan, focus. Hindi tayo gumagawa ng kulungan sa pulpitong ito. We inspire people. Nakukuha po ba natin? Hindi tayo mga Kristiyanong paatras. Tayo paabante. Nakukuha po ba natin? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Nawa po ay bumaon ito. Ang prayer ko po yung understanding. Makuha po natin ito. And again, hindi ka po namin mamahalin at paglilingkuran dahil meron kaming makukuha sa iyo. Salamat na lang niya, Panginoon. Ang una po nating motivation kung bakit natin siya mamahalin at paglilingkuran, kasi yun ang utos niya. Love me with all your heart. Kapag napupulpil mo ang first commandment, susunod na lang ang ibang bagay. Kaya mahalin po natin siya. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah.